Abala sa pagbagsak ng kanilang mga huli ang mga mangingisdang ito sa Bulungan Fishport sa Barangay La Huerta sa Parañaque. Kabilang sa kanila, ang 4 na dekada ng mangingisda na si Kuya Nonoy. Mga tahong na nahuli nila sa Manila Bay ang ibinabagsak sa Fishport. Araw-araw nila itong ginagawa, kaya nag-aalala siya na matigil ito dahil sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan noong July 25. Ang barko kasi may kargang 1.4 million liters ng langis na tumagas at pinangangambahang aabot sa Manila Bay. Ito, mawawala na nga po yung mga mandaragat dahil sa pagtatahong. Doon sila kumikita. Pag nagkaroon ng gano'n yan, mawawala nung kita ang mga mandaragat dahil pag kumalat ang langis. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy pa raw silang papalaot sa Manila Bay. Wala pa raw kasing bakas ng langis ang mga huli nila. Dapat marami na nagreklamo na anong tao may lasang langis. Wala naman nagre-reklamo eh. Bilang pag-iingat, nagsagawa na ng water test ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Department of Agriculture para i-monitor kung ligtas bang kainin ang mga mahuhuling lamang dagat sa katubigan malapit sa Calabarzon at Metro Manila. Dagdag din ng DA na tutugunan nila ang pangangailangan ng mga mangingisdang maapektuhan ng oil spill. Mitigation muna ang unang ginagawa natin to minimize yung magiging effect niya, of course, to the coral reefs, especially din sa pag-isda na yun yung pangkabuhayan ng ating mga fishermen. We assess and then we give the appropriate interventions. Sa ngayon, ipinatutupad na ang fishing ban sa Limay, Bataan habang bawal naman manghuli ng lahat ng uri ng shellfish sa Cavite. Pagtitiyak ng Department of Agriculture, bibigyan nila ng alternatibong pagkakakitaan ang mga mangingisdang hindi makakapalaot dahil sa oil spill. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita.